Sa wakas, napalitan na ang ating naninilaw at basag at pinasok na ng tubig na headlights. Ayan, meron na tayong crystal clear na headlights. Kanino to galing? Syempre kanino pa kundi yung laging nagsusuporta sa channel natin, which is ang GJ Project. Hanapin nyo ang GJ Project sa Facebook, i-message nyo si Sir GJ. Sigurado ako bibigyan niya kayo ng magandang deal sa mga accessories ng Toyota Revo. I think meron din siya ng mga ibang unit, no? Basta i-message nyo lang siya kung may gusto kayong papugiin sa sasakyan nyo. Kita nyo naman ang lakas maka brand new ng bagong ilaw, 'di ba? Ang lakas maka-update parang nagmumukhang modelo kapag malinaw yung headlight assembly at kapag maganda yung ilaw. Lalo ngayon, uso yung puti, 'di ba? Pero nilagyan natin ng pure yellow sa fog lights. Kung gusto yung makita yung proseso kung paano natin pinagwapo tong sasakyan, samahan nyo ako, let's go. Pero syempre, bago ang papogi sa sasakyan, maintenance items muna tayo. Yun ang importante. Andito ako sa favorite branch ko ng Rapide, which is yung Rapide Chino Roces branch sa Makati. Napakabilis pala mag-book ng service dito sa Rapide. Pumunta lang ako sa rapide.ph. Nilagay ko yung mga details ng sasakyan, pinili ko yung services na gusto ko. Tapos nagbayad ako ng 250 via GCash para i-secure yung booking natin. Tapos, yung the rest, pinili ko pay later. Yun. So, dyan ko na sa branch binayaran. Okay ang service nila dito, mababait yung crew Tsaka, subok ko na sila. Kaya, pag ganun, pag nahanap kayo ng mga mekaniko na gusto nyo yung service, magaling sila, maalam, tapos, maganda yung attitude, mababait, diba? Di balik-balikan nyo na. Diba? Ayan, kita nyo naman, no? Guilty ako kasi lumampas ng 4 months tong langis natin. Pag regular oil, syempre dapat 4 months lang. Change oil na yan kahit hindi masyadong long drive, kahit na hindi masyadong gamit, basta nag 4 months. Sa pagkakaalam ko, palitan na natin. Kita nyo naman, grabe, parang putik-putik na siya. May mga lumulutang pa na mga kulay pulang mga dumi ng engine. So, yun. Tatry natin na siguraduhin na within 4 months dun sa susunod na oil change, palitan na natin. So, habang naka-lifter yung sasakyan, ako, sinisilip ko na rin yung ilalim. Tinitingnan ko kung merong mga parte na nabubulok na ng kalawang. So far, mga maganda naman. Itong mga leaf spring lang natin ng medyo nakangalawang. Mga shocks natin, mukhang hindi naman sabog. Wala namang leak yung shocks. Tapos wala naman ako nakikitang masyadong kalawang. Pero parang ang sarap tuloy magpa-undercoat. Underwash tapos undercoat. Yan, gawin natin yan. Yung propeller, mukha pa namang maayos. Hindi naman siguro pumapaypay. Yung muffler natin, parang gusto kong dalhin sa Notorious. Ayan. So, coolant flashing ang gagawin natin today. Change oil. Ayan yung oil filter, syempre. Tapos spark plugs. Ang coolant na gamitin natin ay ang Vortex Plus Long Life Coolant. Yan, premix na siya. Tapos Union Japan Oil Filter. Tapos NGK Spark Plugs. Yan, 4 syempre. Kasi 4-cylinder tayo. Yan, so niluwagan na yung drain plug para ma-drain yung coolant natin. Pakiramdam mo kasi dito medyo marumi na. Tsaka parang naparami yung halo ng tubig. Kaya parang medyo maputla yung coolant natin, no? So nag-decide na ako na na rin, palitan na rin para mas maganda ang cooling system ng Revo natin. Tingnan natin kung maramdaman ko sa aircon. Kasi alam ko may epekto rin yan. Kasi ito yung regular oil, yan, ganyan ang ginagawa nila galing sa hose. I think may tangke sila sa taas Yan, medyo matagal lang i-drain tong coolant kasi 6 na litro ng coolant yan Huli natin tong pinalitan nung nagkaroon ng leak kasi to wala naman palang butas yung radiator, maluwag lang yung drain plug. So mga kapatid, kung nagbabawas yung radiator coolant nyo, check nyo yung rad cap, radiator cap, tapos check nyo rin kasi baka maluwag yung drain plug. Ayan ang ating putik-putik na nalangis. Grabe, ang sarap ng feeling pag napalitan yung langis kasi ako ramdam ko parang mas smooth yung makina Syempre mas
ano na siya, hindi na siya ganun kahirap umikot. Yung air filter natin matagal na yan, guilty ako dyan. So finally mapapalitan na rin para makahinga yung engine natin, no? Ito, tinatanggal na yung spark plugs, NGK spark plugs. Hindi ko alam kung ano to mas gaano ba kalayo ang diferensya niya sa mga iridium ganun. Pero napansin ko may mga puti-puti na siya na na mga tawag siyang corrosion. Alam ko normal yan sa spark plugs o denso pa pala yung nakakabit sa atin na spark plugs. Yan, at least mas maganda na yung sunog niya kasi mas bago na yung spark plugs. Wala nang mga ganyang puti-puting mga corrosion sa dulo. May pinost ako sa FB page natin kung ano ibig sabihin yung ganyang klaseng dumi sa spark plugs. Balikan nga natin next time. Or silipin nyo rin sa Facebook page. Follow nyo na rin ako mga kapatid for more videos. Ayan, hinawakan ko pa siya, mainit-init pala. Siyempre, galing sa makina. So finally, mapalitan na. Tapos ayan, tinanggal yung air intake tube. Tapos tinanggal yung high tension wires, yung ignition coil para ma-access yung spark plugs. Tapos ito, binubuhos na yung coolant natin. Yan, dahan-dahan para hindi tumapon. Ang galing ko yan, hindi ko magamit ng embudo pero walang tapon Ako pag ganyan kalat-kalat yung coolant sa sa engine bay Ayan na, yung sa langis pala gumamit si Kuya na embudo. Regular oil ang ginagamit natin. Pa-comment naman mga kapatid kasi yung mga kaibigan ko sinasabi sa akin. Even si Kuya Mark, shoutout kay Kuya Mark sa Rapid Chino Roses. Sabi niya, kapag naumpisahan na regular oil, tuloy-tuloy na regular oil. Kasi doon na yung sasakyan, kumbaga doon sa viscosity nung niya di ba? Nung oil, nung lumabas siya sa factory. Yan ang kulay ng regular oil na hindi pa nadudungisan. Kita nyo naman kung gaano kalayo yung kulay nung dinrain natin na langis. Di ba? Versus ito, clear na, parang nga siyang panluto pala ng fried chicken. Ayan, at papansin nyo ang dumi ng engine bay natin. Wala na, naubusan na ako ng oras Dapat kahapon dadaan ako sa Freaky Fresh sa Makati para magpa waterless na engine detailing. Yan, Fleet Max air filter. Finally mapapalitan na yung air filter niya para makahinga na ng maluwag itong 1RZ engine natin. Yun, fresh na ulit. Ganun lang pala kadali yun. May clips lang sa ibabaw, tataas mo lang palit. Diretso na tayo ngayon sa Evangelista Makati, ang ating place to be, Electrovox Evangelista Makati. Napakababait ng mga store owners tsaka ng mga staff nila. Kumpletos regados sa accessories, kahit anong gusto nyong ilagay. Alam ko naglalagay sila ng mga Android head units, ayan, ng mga underseat subwoofer natin. Gusto ko niyang kinetic. Hindi ko lang alam kung kasya rito sa ilalim Yan, kung gusto yung magpa facelift ng mga auto nyo, kumpleto sila ng mga grills dito. Yan, pero hindi yan ang pinunta natin ngayong araw. Syempre itong naninilaw, crack, at pinasok na ng tubig na headlight natin. Grabe, mukhang mukhang naatrasan to sa parking kasi walang tama yung katawan. Baka pick up pa nakadali rito kasi walang impact sa body doon lang talaga doon sa headlight tumama and while driving wala naman kaming aksidenteng knock on wood wala namang impact doon sa area habang nagda-drive kami, so hindi namin alam kung paano nangyari yan. Pero anyway, sa kalumaan na rin, original Toyota pa na brand. Yan, tanggal na yung clearance lights tsaka yung headlight sa may passenger side. Itong driver side na may crack, medyo nahirapan silang tanggalin. Kita nyo naman yung difference nung luma versus yung bago. Again, shoutout sa GJ Project, kay Sir GJ. Ang bilis kausap ni Sir. Kompleto siya ng mga accessories, mga ilaw, lahat ng gusto nyo pampapogi. Tapos isi-ship niya sa inyo kahit nasan kayo sa Pilipinas, walang problema. Ayan, so tanggal na rin yung clearance lights dito sa may clearance light dito sa may driver side.
Hindi ko talaga mag-get over kung gaano kadilaw yung original. Sa bagay, na 2004 pa yan eh. So siguro naman may karapatan na siyang manilaw, di ba? Ito pinalit natin, Depo. Okay naman, wala namang problema. I believe made in Taiwan to. Napakalinaw. At ayan na, Novsight H4 na LED, 6,000 Kelvin. Kaya puti talaga siya. Hindi ko lang maalala ko ilang lumens to, kung 10,000 lumens o ano. Ayan, so marang meron siyang socket. Tapos ayan, kakabit na ni Sir Gerald. Shoutout ko ulit kay Sir Gerald, napakagaling na installer. Ayan, tapos parang meron siyang rubber na na parang gasket no? Yun na. Tapos syempre yung T10 na na bulb para sa park light, sabay na rin natin. Ayan, LED na rin. Tapos nag pure yellows ulit tayo, parang dun sa Honda Accord para sa fog light, para medyo mag warm white yung bato, diba? Para hindi purong puti in case umuulan, may konting tagos dun sa sa ulan, hindi naman purong puti. Ganda talaga, hindi ko mag-get over. Parang ang laking kaibahan sa freshness nung sasakyan pag ganyang malinaw yung headlight assembly, tapos puti yung ilaw, LED pa, 'di ba? So pati yung park light natin LED na rin. Hopefully tumagal to, mura lang siya, 2,000 pesos yung Novsight na LED. I think dalawa 700 yung yellow na fog light. Nakalimutan ko kung anong size, kung anong socket niya. Tapos yung T10 na LED parang 300 lang dalawa. Pwede na. High beam, low beam. Testingin natin sa alsada kung anong kaibahan nung LED versus dun sa stock na halogen. Tsaka kung gaano kalayo yung bato. Maganda ba yung cut-off niya? Syempre hindi wala projector yung cut-off nito, no? Pero hopefully kahit hindi natin pina-align, hindi siya nakakasilaw. Tapos ito pa malupit, yung 360 camera natin, ilang buwan na lumipas, tinamaan ng Lalamove. Lalamove ba yun? O basta tuk-tuk yata. Basta may delivery service na tumama sa kanya. Hindi naman sinasadya, so hindi na natin siningil si kuya. Sabi natin okay lang yan boss, walang problema. Dinala natin dito kay Sir Gerald. Naputol lang naman yung wire niya kasi tinamaan yung side mirror, andun yung camera, naputol yung wire ng camera. So in-splice lang ni Sir Gerald, tapos yan na, balik na ulit yung 360 cam. Kakalibrate na lang natin mamaya. Tapos itong ilaw natin, testing lang, fog light, high beam, low beam, park light. Ayan, may ilaw. Ang cute ng LED na park light no? Tsaka mas maganda sa LED, syempre mas mahina ang konsumo, mas mababa ang wattage kumpara sa halogen. So siguro mas tatagal naman nila yung bagong Depo natin na headlight assembly. Di ba? Kita na ulit yung kaliwa kasi 360 camera, syempre 4 ang camera niyan, harap, likod, tsaka 2 side mirror. So nung nabunggo ng delivery service yung left na side mirror natin, nabulag ngayon yung kaliwa. Ayan, meron na finally. So kaliwat kanan na yan. Testingin natin yung LED. Satisfied ako sa bato niya, diba? Ayan yung fog lights nasa may immediate vicinity nung harapan natin. Tapos yung puting LED na Novsight bumabato sa malayo, diba? Okay naman. I mean, malayo ang diferensya kumpara dun sa halogens, diba? Tapos yan, syempre it's a clear day, walang ulan, wala namang fog dito, no? So magandang puti, no? Magkakaalaman yan kapag zero visibility, tapos highway, tapos medyo 80 takbo mo, tapos 'di ba, lakas ng ulan, basa yung wiper mo, basa yung mo, windshield mo, tapos kaya may fog, ayan, tatagos kaya itong puti o tatalbog lang siya dun sa mga droplets ng tubig, makita natin. Pero so far okay naman. Tapos yung 360 camera, ito kasi function yan mga kapatid. Kunwari paparada ka,
makikita mo kung pantay ka sa linya. Syempre, dapat respectful tayo sa mga katabi natin sa parking. Maganda kung nakapantay tayo sa linya. Kita mo ngayon sa camera yon. Kung pantay ka dun sa camera, pantay ka sa 360 camera, pantay ka dun sa linya. Diba? Makikita niya yung harap, left side, right side, kita mo yung likod. Pag tinignan mo yung camera, same na same. Tapos pwede mo siyang ikutin. Diba? Yan yung function niyan. And malaking bagay, especially for newbie drivers. O kaya pag yung asawa ko yung may dala ng unit. Actually, Honda Accord 360 camera din yon. So, sinadyaan natin. So, ito na. Salamat sa tulong ni Sir GJ at napakalinaw, napaka-clear ng ating headlight. Antindi nung pinagdaanan ng lumang headlight. Pero, kung hindi siya nabasag, alam mo, baka hindi pa rin siya napalitan. So, siguro, na rin, blessing in disguise. Kasi yung Honda Accord, pina-detail pa natin yung headlight niya, diba? Kasi madilaw, medyo mahal din kasi yata yung headlight assembly na. Pero ito, siguro, na rin, blessing na rin na nabasag, parang humihingi na ng kapalit minsan, diba? Parang gano'n. Damay na natin tong ilaw, diba? Tapos pansin ko kasi, mula nung pinasok siya ng tubig, mabilis mapundi. Kasi kung naalala nyo, may video tayo na nagpalit tayo ng halogen na bulb dun sa driver side na headlight mismo. Tapos siya pa yung naunang mapundi ulit. Malamang siguro kasi basa nga, nagmo-moist. So successful ang araw natin. Napalitan ng langis, napalitan ang air filter, napalitan ng spark plugs, na flush ang radiator. Diba? Mas maganda ang sunog niya, mas maganda ng gasolina, mas maganda ang hinga niya ng hangin. Yung lubrication ng engine, fresh na ulit ang langis natin. Tapos ang headlights natin, refreshed na siya. Maraming salamat sa pagsubaybay mga kapatid. See you on the next video. Bye bye.